Well, kung wala tayong makita na na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Magsenador daw muna si Manuel para pakinggan siya ng liderato ng Senado. What do you expect from those people? Sabihin mo, magsenador mo na siya para pakinggan ni si Escudero yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, magsenador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Kailangan i-discuss natin lahat yan para malaman ng taong bayan kung tama o mali ang mga pangyayari. Dahil hindi pa ito tapos. Ang balita, may sunod-sunod pa ng mga warrant of arrest. Ronald Bato de la Rosa na una nang nagsabing siya'y susuko sakaling isilbi na sa kanya ang arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court at sa halip nagbabalak na itong magtago. At kasabay nito inihayag naman ng mambabatas na wala na rin siyang planong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ito'y dahil mismong si VP Sara ay hirap pong makalapit sa kanyang ama. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinag-aaralan niya na magtago at hindi sumuko sa mga otoridad sakaling isyuhan siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Yan ay kung wala siyang makukuhang hustisya sa korte sa Pilipinas at mananaig pa rin ng ICC. Titignan natin kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon din ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat din na I will evaluate. As I have said, I will cross the bridge when I get there. Nagbago rin ang posisyon ni De La Rosa sa nauna nitong desisyong samahan si dating Pangulong Duterte sa ICC para alagaan ang dating Pangulo. Mahirap anyang gawin ito sa ngayon dahil kahit mismo ang anak ng dating Pangulo, hirap na makalapit ngayon sa kanya. Mahirap man daw doon, mahirap man doon. Ultimo yung anak nga, hindi makalapit, hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. Ako mas more kung ako na pareho lang kaming detainee, paano ako makapag-demand ng time na para makasama doon o makiusap na pareho naman kaming detainee. Bukod sa pagtatago, isa sa ikinukonsidera niya ay mamalagi sa loob ng Senado habang naghahanap ng legal na remedyo at naniniwala siyang hindi siya palalayasin ni Senate President Francis Escudero. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Wala naman sabihin, palayasin niya ako. Pag nandiyan ako sa loob. Okay. So, palayasin niya ako. Pag palayasin niya ako, din, depende na. Titignan ko sitwasyon kung lalayas ba ako, hindi. Magandang kanya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin na baka dyan ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yun para sa akin. Sa ngayon, tuloy raw ang kanyang pangangampanya sa loob ng Pilipinas at sa palagay niya mas lumakas pa ang suporta ng taong bayan. Sinagot rin ni De La Rosa ang pasaring ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat gamitin ang Senado o ang institutional courtesy para kanlungin si De La Rosa oras na may warrant of arrest na laban dito. Magsenador daw muna si Manuel para pakinggan siya ng liderato ng Senado. What do you expect from those people? Sabihin mo, magsenador mo na siya para pakinggan ni si Escudero yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, magsenador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Sinopla rin ni Senate President Francis Escudero si Manuel. Paalala ni Escudero, ginawa ring kanlungan ng Makabayan Block noon ang Batasan Complex at binigyan din sila ng institutional courtesy ng House leadership. Ina-applyan niya ang institutional courtesy sa lahat ng miyembro ng Kongreso, anuman ang kulay ng politika at kasong isinampalaban sa mga mambabatas. Pinayuhan ni Escudero ang kongresista na tigilan na ang panggagatong at pagpapainit sa damdamin ng publiko
publiko na nagreresulta ng galit at pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Tuloy ang pagdinig ng Senado bukas sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang maliwanag, Ayon kay Senador Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangang ungkatin ng issue dahil lumilitaw na hindi lang ang dating Pangulo ang target na ipaaresto ng International Criminal Court, kundi may mga susunod pang warrant of arrest laban sa iba pang personalidad na idinadawit sa crime against humanity dahil sa nangyaring war on drugs. kailangan i-discuss natin lahat yan para malaman ng taong bayan kung tama o mali ang mga pangyayari dahil hindi pa ito tapos. Ang balita, may sunod-sunod pa ng mga warrant of arrest. Kaya kinakailangan ipagtanggol natin ang soberanya natin, ang karapatan ng bawat Pilipino at higit sa lahat, talagang magkaisa tayo bilang isang bansa. Sabi ng mambabatas, hindi lang ang kawalan ng due process at hindi paggalang sa karapatan ng dating Pangulo ang tatalakayin sa pagdinig, kundi ang pangamba ng mga negosyante sa nangyayaring gulo sa politika. Wala sana raw siyang balak na makigulo pa sa ingay sa politika, pero ang issue ng pag-aresto sa dating Pangulo lumilikha na ng takot hindi lang sa mga negosyante kundi sa mga ordinaryong Pilipino. Ang maliwanag, walang negosyo na lalagan. Talagang imposible yan. Walang mag-i-invest at walang mag-i-expand. Mahihirapan talaga ang negosyante kapag may gulo. Si Senador Ronald De La Rosa pinag-aaralan pa kung sisipot sa pagdinig ng Senado. Pag-amin niya, lumikha na ng malalim na sugat ang ginawa ng administrasyon na sa tingin niya malabo na itong maghilom. Doon, there's no use crying over spilled milk. Nandun na, nadala na si Pangulong Duterte, nandun na sa akin paano pa natin maibalik yun? So, kaya ba lang ibalik yun? I hope that will cure the divisiveness. Pero malalim na masyadong sugat. Malalim na masyadong sugat sa tinatambo, lalo na sa aming side. I can see any immediate healing with what has happened to President Duterte. I don't know if our wounds can be healed. Maybe it can be healed only when our I don't think immediate healing can happen. Pero para kay Senador Bongo, too late na ang investigasyon. Apilan niya ngayon sa mga opisyal ng gobyerno, wag nang makisawsaw sa gulo sa politika. Too late the hero na kung may babalik niya si Tatay Digong dito, paano niya may babalik? Anong pag-uusapan na doon? Maybe pag-usapan ano yung mga batas na nalabag sa kanyang paghuhuli sa kanya. Yun, maaaring pag-usapan, but too late the hero na po. Tapos na. May babalik niyo pa ba si Tatay Digong dito? Sa pagtitipon ng mga barangay officials sa Clark, Pampanga, bagamat nakalulungkot ang ginawa sa dating Pangulo, pakiusap ng senador maging mahinahon. Humingi rin siya ng panalangin para sa kalusugan at kalayaan ng dating Pangulo. Pagdasal po natin si Tatay Digong, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ako po, I'm calling for yung gusto kong tahimik na buhay tayo. I'm calling for peace and unity. Sana po yung magkaisa ang lahat. Kasi pag nagkagulo, mas mahirapan po yung mga mahirap. Mas apektado ko. Kung huminahon po tayong lahat at magdasal po tayo para sa kaligtasan ni Tatay Digong. Ang kalusugan po, alam po ni Nanay yun, I'm so worried po sa kanyang health po. He is 80 years old na po siya. At hindi siya sanay na mag-isa. Dasal po ang pwede nating gawin ngayon.